What's up guys? Ito ang Windbreaker Season 2, at siguradong magugustuhan mo ito. Nagsimula na naman ang storya kung saan nagbabakbakan na naman ang grupo nila sa Korra na Bofern. Matindi ang bakbakan sa pagitan ng magkabilang grupo, habang si Neri ay nasa isang sulok lang, takot na takot. Kaya napatakbo na lang siya, pero hindi ito naging maganda dahil nahuli siya ng kalaban at pinagbubugbog. Nakita ito ni Sakura, kaya naman kaagad nagdilim ang paningin niya. Bumalik tayo sa umpisa, kung paano nagsimula ang gulong ito. Naglalakad ang grupo ni Sakura na Bofern, kung saan pinag-uusapan nila ang Kill Gang, isang grupong may logo ng kalansay. Wala silang impormasyon tungkol sa kung ano ang balak ng grupong ito, pero isa lang ang sigurado nila, napakarami nitong criminal activity. Kaya napatanong si Neri, hindi ba kayo kinakabahan? Sumagot naman si Sakura, wala akong pake. Pero ang mga kagaya nila ay talagang kinasusuklam ko. Hindi mahalaga kung sino sila, kailangan nating iligtas ang lalaking nagngangalang Nagato. At ang lahat ng harang sa daan ko ay madudurog. Pero hindi pa rin maiwasan ang iba nilang kagrupo na kabahan, dahil brutal ang Kill Gang. Talagang magkakatuwang silang lumalaban, kahit isa lang ang kalaban, ay pagtutulungan nila ito. Hindi rin sila naaawa kahit gamitan pa nila ng mga pambambo. Kaya binalaan silang mag-ingat at huwag magpabeya laban sa grupong ito. Dumating na sila sa teritoryo ng kanilang kalaban at agad silang pumilibot sa gate nito. Napansin nilang nakalock ang gate. Habang na-stress si Sakura kung paano sila makakapasok, lalo siyang nainis at nagsisigaw kay Neri, dahil nasa teritoryo na sila ng kalaban pero naglalaro pa rin ito ng napakaingay na video game. Agad namang lumakad si Sug Ishita papunta sa gate at pinagbabalyahan ito. Pero duda ang lahat kung gagana ito. Kaya nainis si Sug Ishita, at agad sinipa ng napakalakas ang gate, na nagpawasak dito, dahilan para tumahimik ang lahat at mapasabi ng, "Wow, that's a crazy power of love." Kaagad silang pumasok sa isang napakalaking bodega, at agad silang sinalubong ng Kill Gang, na nagsabing, "Wow, wala kaming reservation ng guests ngayon ah. Dito natin nakita si Nagato, nakalupaypay sa sahig at walang malay." Tila pinaglalaroan pa ang katawan ni Nagato, kaya naman agad na inis si Anzai at nagplanong sumugod mag-isa. Pero agad siyang pinigilan ni Sakura at sinabing, "Hoy, mga ugok, ibigay niyo siya sa amin." Pero pinagsabihan lang siyang tanga ng mga ito at tumanggi pa, habang nagbigay ng paliwanag kung bakit. Pero agad siyang pinutol ni Sakura at seryosong nagsalita, "Hindi ko kailangan ng opinyon mo. Inuutusan kita, ibigay sa akin si Nagato." Tinawanan lang nila si Sakura at inasar pa, kaya napaikan siya at sinabing, "Kung ayaw niyong ibigay ng kusa, pwede ko kayong puwersahin. Ibigay niyo sa amin si Nagato at wawaskan ko ang mga mukha niyo." Pero binastos lang silang lahat nito at inaasar na parang mga bata, sabay ngiti ng malaki habang nagdatingan ang napakarami nilang mga kagrupo na may dalang mga baseball bat. Napalibutan sila, at sobrang kinabahan ang mga kagrupo ni Sakura dahil iba ang impormasyong ibinigay sa kanila. Ang alam nila, kaunti lang ang kalaban, pero sobrang na-outnumbered pala sila. Humihingi ng tawad ang isa nilang kasamahan, dahil sa kanya raw sila nabulilyaso. Natawa naman ang leader ng kalaban, pero natahimik siya nang seryosong nagsalita si Sakura. "Anong pananghihingi mo ng tawad?" At sinabi pa ng isa nilang kasama, "Yun, masaya to, taglilima tayo ng kalaban." Sumagot naman ng isang lalaking puro hako, "Ubusin na natin tong mga to ng mabilis para makauwi na ako." Kahit nakapalibot na ang napakaraming kalaban na may armas, kampante at mayabang na sinabi ni Sakura, "Huwag na kayong mag-alala, magpahinga na kayo lahat dyan, ako na bahala sa kanilang lahat." Dahil sa sinabi ni Sakura, ginanahan ang lahat at napasigaw, "Huwag mo kami eye out, handa rin kaming durugin ang mga takmol na to." Dahil sa mga sinabi nila, agad nang gigil ang kalaban at pinagsugod sila. Agad din silang sumugod, sabay sigaw, "Huwag niyong maliitin ang Bofern." Tumindi ang laban at walang kahirap-hirap nilang pinagtatumba ang mga kalaban. Bumilib ang mga kasama nila sa taglay na galing ni Sakura sa combat, at napansin din ng boss ng kalaban na silang lima ang pinakamalakas sa grupo. Sumigaw si Sakura kay Anzai, "Huwag na tayong mag-ubos ng oras, iligtas na natin ang na-hostage nating kasama." Tinulungan din sila ng iba nilang kasama para makagawa ng daanan papunta sa leader ng kalaban. Excited na excited ang leader ng kalaban dahil malapit na silang makarating sa kanya.
Naunang makaakyat si Anzai, at sinalubong siya ng leader ng kalaban. Dahil sa matinding galit, agad niya itong sinuntok, pero madali lang itong naiwasan ng kalaban. Kahit anong atake ni Anzai ay walang kwenta laban sa leader. Sa isang malakas na sipa, agad siyang pinatalsik pababa at halos mawala ng malay. Agad nag-alala si Sakura at lalapitan na sana siya, pero nabigla siya nang may isang kalaban na galing sa taas at agad siyang inatake. Buti na lang, naiwasan niya ito. Sinabi ng kalaban, simula ngayon, sasama na sa laban ang aming mga VIP. May mga kalabang nakamaskara sa taas, at mukhang napakalalakas nila. Agad nagbaba ng utos ang kalaban, at hinarap ng mga VIP ang 5 pinakamalalakas sa Bofern. Dahil dito, napaikan si Sakura sa malademonyong ngiti ng isa sa kanila. Agad siyang inatake, pero naiwasan niya lahat ng atake na ibinigay ng kalaban, na siyang nagpangiti sa kanya. Lumipat tayo kay Taiga, kung saan tinatanggap lang niya ang mga hampas ng kalaban. At sinabi niya, kahit 5 laban sa isa, oh, may armas ka pa. Tatangkihin ko lang lahat yan, huwag lang yang baril. Habang si Sug Ishita naman ay nonchalant lang, tahimik pero tinatanggap din ang mga hampas ng kalaban na may barbed wire. Samantala, kay Mitsuki naman, pika na ang kalaban dahil kahit anong gawin niya, hindi niya ito mahuli. Pinagsabihan pa siya, mukha kang babae, kaya sagot ni Mitsuki, huwag mo naman akong tawagin ng ganyan, hindi bagay sa akin. Pero sumagot ang kalaban, ay, sorry princess, may regla ka ba ngayon? Habang si Hayato naman ay maijing pinuprotektahan si Nirei. Kaya sabi ng kalaban, mahihirapan kapag patuloy mo pang pinuprotektahan ang duwag sa likod mo. Seryosong sumagot si Hayato, mali ka, hindi mo ba alam na mas malakas ako sa ganitong sitwasyon? Kaya napangiti na lang ang kanyang kalaban. Samantala, ang iba nilang sobrang nahihirapan at nakakatanggap ng critical damage mula sa mga armas, agad itong nakita ni Sakura at nag-alala. Nang lalapitan na niya sana ang kasama, bigla siyang hinarang ng isa sa mga VIP na kaharap niya. Huwag mo naman akong bastyusin. Kalaban mo pa ako, tapos tatakbo ka sa iba? Nap-icon si Sakura. Agad niyang sinuntok ang kalaban, may halong galit at buhos ng lakas, pero hindi ito tumama. May biglang hamampas sa ulo niya mula sa likod. Tinawanan lang siya ng kalaban at sinabing, kahit kabaklaan pa tong ginawa ko, epektibo pa rin. Napasabi ang leader ng kalaban. Mukhang magandang ideya nga na maglagay ako ng mga backup para sa 5 halimaw na to. Kapag napigilan namin ang 5 na yan, sure win na kami sa lahat ng ito. Sabay tawa pa niya, sabay sigaw. This is a slaughter. Mga batugan lang pala ang dinala ng 5 to para tumulong sa kanila. Habang pahirap ng pahirap ang laban, sobrang kinakabahan si Kirei. Unti-unti na silang nadedepensahan at nadhado. Nainis siya sa sarili niya dahil nahihirapan na si Hayato sa kakaprotekta sa kanya, wala siyang maitutulong, at pakiramdam niya pabigat lang siya. Sobrang nainis siya, napamura sa sarili. Wala akong kayang gawin kundi magtago sa likod nila at manginig sa takot. Isa akong talunan, pero agad nagbago ang loob niya nang maalala niya ang sinabi sa kanya ni Sakura. Hindi ka talunan, doon siya nanggigil, sumugod siya sa laban. Binangga niya ang isang kalaban at inakap ito ng todo para hindi makagalaw. Pero sa isang matinding sipa, sumabog ang mukha niya sa sahig. Kahit alam ng lahat na mahina lang si Kirei, pinaikutan pa rin siya ng mga kalaban para pagtulong-tulungan. Kaya naman tinanggap na lang ni Kirei ang kapalaran niya at sinabing, sabi ko na nga ba, wala pa rin akong magagawa. Tatapusin na sana si Kirei ng kalaban, at sobrang kinabahan si Sakura dahil alam niyang hindi siya aabot sa oras. Pero biglang tumalsik ang kalaban, at napahinto ang lahat sa sobrang pagkagulat. Nabigla rin si Sakura, bakit andito si Kaji, ang second-year grade captain? At kasama pa niya sina Takeshi at Kusumi. Napatanong siya, ano ginagawa niyo dito? At bakit sabog-sabog ang mga mukha niyo? Masaya si Takeshi, ngumiti siya at sinabing, buti umabot kami sa oras. Agad napansin ng kalaban si Kaji, at kilalang-kilala siya ng lahat. Sobrang kinatatakutan pala siya, dahil kapag nagwala raw ito, hindi tumitigil hanggat hindi tumatagas ang dugo ng lahat ng kalaban niya. Agad nagsalita ang leader ng kalaban. Naku, mukhang may backup sila. At higit sa lahat, bigatin pa, si Kaji, ang second grade captain. Pinaliwanag pa niya ang dahilan ng alitan. Kami ang sumugod dito.
May business lang kami sa kaibigan ni Nagato. Wala namang kinalaman dito ang Boferen. Pero natameme siya nang biglang magsalita si Kaji. Tanga ka ba? Kaya nga kami andito dahil may kinalaman ito sa Frieren. Ramdam ng lahat ang galit ni Kaji, kaya nang inig sa takot ang buong grupo ng kalaban habang tuloy siya sa pagsasalita. Tama ka, pinoprotektahan ng Boferen ang bayang ito. Ibig sabihin, poprotektahan namin ang kahit sinong mahalaga sa isa sa amin, kahit hindi sila miyembro ng Boferen. Napatulala si Sakura. Hindi siya makapaniwala sa tapang at paninindigan ni Kaji. Pero nagmamaang-maangan pa rin ang leader ng kalaban. Wala akong naiintindihan sa sinasabi mo. Kaya sumigaw si Kaji. Tanga ka nga talaga. Nagtaas ka ng kamay laban sa Boferen. Alam mo na siguro ang susunod na mangyayari. Biglang umatras ang mga kalaban, takot na takot kay Kaji. Pero sigaw ng leader. Anong kinakatakutan nyo? Nadagdagan lang sila ng 3. Bilasan nyo, ubusin nyo na sila. Pero wala pa ring gumalaw. Kaya kinuha ng leader ang bagbog na katawan ng kaibigan ni Anzai, at tinakat ang mga alagad niya. Gusto nyo bang maging ganito? Dahil sa takot, napilitan muli silang sumugod, pero wala itong kwenta. Para lang silang langgam sa harap ng 3 bagong dating. Sabay sabi ni Kaji, may 1 ang 2 sa baba. Ako na ang bahala sa takmol na yun sa itaas. Habang tinatakas naman ni Kusumi si Kirei papunta sa isang ligtas na lugar, sobrang nade-depress si Kirei sa sarili niya dahil sa lahat ng pagkakamaling nagawa niya. Muling nagsimula ang matinding laban. Dahil lang sa presensya ng 3 ito, nagbago ang momentum ng laban. Unti-unti nilang pinabagsak ang mga kalaban. Hindi nagtagal, nakarating na si Kaji sa tuktok, kung nasaan ang leader ng kalaban. Napansin niya si Anzai, wala pa ring malay. Tumawa ang leader at sinabing, ganyan din ang mangyayari sa'yo kapag umakyat ka dito. Pero natigil siya ng galit na nagsisigaw si Sakura mula sa ibaba. Huwag mo siyang galawin. Sakin ang takmol na nasa taas niyan, sigaw ni Sakura. Pero nagsalita ang VIP na kalaban niya. Ano ba sinasabi mo? Ako nga, di mo malagpasan. Napakagatlabi si Sakura sa gigil at sumugod sa kalaban, pero natigil sila nang pumagitna si Kaji at nagsabing, alam mo ba ang nangyayari ngayon, Sakura? Nagtaka si Sakura habang sinubukang atakihin si Kaji, pero sa isang naglilisik na tingin, agad siyang natakot at napa-atras. Napatanong siya sa sarili kung tao pa ba si Kaji. Kinausap siya nito at sinabing, ang iniisip mo lang ngayon ay bugbugin ang takmol na nasa taas niyan, tama ba? Oo, ano bang mali doon? Sagot ni Sakura. Pero agad siyang sinuntok ni Kaji, sabay hinawakan siya sa damit at galit na nagsalita. Tanga ka ba? Dahil napasok niya utak mo, hindi ka makafocus. Hindi mo man lang matalo agad ang mahinang takmol na kaharap mo. Hindi mo rin matulungan ang mga kasama mo. Ano ba talaga ang number 1 priority mo? Hindi ka makalagpas ngayon dahil puro sarili mong galit ang iniisip mo. Sumagot si Sakura, pero hindi ko siya mapapatawad sa ginawa niya. Kaya ako naiinis. Sumagot si Kaji, wow, isang coincidence, pareho tayo. Susuntukin ko siya ng sapat para sa ating dalawa. Kaya ikaw, mag-focus ka kung ano ang nasa harap mo. Bago umakyat si Kaji, sinabi ni Sakura, gusto ko siyang suntukin sa mukha kahit mga 10 beses. Tinitigan lang siya ni Kaji bago umakyat sa taas. Dahil umalis na si Kaji, sumaya ang kalaban ni Sakura at sinabing, yun, umalis na siya. Hindi ko kakayanin ang halimaw na kagaya niya. Pero natigil ito nang biglang suntukin ni Sakura ang sarili niya, na ikinagulat ng kalaban. Tinawanan lang niya si Sakura, pero seryoso itong tumingin sa kanya at sinabing, hindi na ako maglalaro, takmol. Humanda ka. Grabe, ang ganda talaga ng series na ito. Kung nagustuhan mo ang ating video, huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa marami pang high-quality recaps kagaya nito. Kita-kits sa susunod, mga Kerkap.